Matapos inanunsyo ng Malacanang ang susunod na PNP chief sa katauhan ni Major General Nicolas Torre III na nawagan si outgoing PNP Chief General Romel Marbil sa mga tauhan nito na suportahan ang liderato ng bago nilang pinuno. Si Paul Montibon magbabalita. Nananawagan si outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga tauhan nito na suportahan si incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng anunsyo ng palasyo kay Torre bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ipinakikiusap ni Marbil sa buong hanay ng PNP na ibigay ang kanilang buong suporta sa bagong liderato nito. Naniniwala si Marbil sa kakayahan ni Torre na pamunuan ang PNP na may prinsipyo at malinaw na direksyon. Ngunit nananatiling kontrobersyal ang pangalan ni Torre matapos ang kanyang mapangahas at umano'y iligal na hakbang laban sa Kingdom of Jesus Christ, kung saan libo-libong pulis ang kumubkom sa compound sa Davao City upang hanapin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil sa matagal na panggigipit, napilitan si Pastor Kibuloy na isuko ang sarili sa mga otoridad upang matigil ang tensyon na tumagal ng 16 na araw. Pinangunahan din ni Torre ang operasyon na kinikwestiyon bilang iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC facility sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa kasong crime against humanity dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Nang pinulsuhan naman ng SMNI ang taong bayan kaugnay sa paghirang kay Torre bilang PNP chief, marami ang dismayado at pawang di mga sang-ayon rito. Anila posibleng lumala ang krimen at pang-aabuso ng mga pulis dahil na rin sa naunang pahayag ni Torre na maaaring arestuhin ang isang tao kahit walang warrant na dala ang mga otoridad. Habang may nagkomento rin kaugnay sa pagiging kawawa ng ibang senior officials na kwalipikado rin bilang susunod na PNP chief, ngunit bigong napili ng Pangulo. Sa June 2, nakatagdang isagawa ang change of command kay Torre kasabay ng retirement honors para kay Marbil. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.